At sa pagpapatuloy ng ating recap, kinabukasan sa training hall ay patuloy pa ring nagsasanay si Karyuni gamit ang bago niyang malaking espada. Sa kabilang bahagi ng hall ay nagsasanay naman si Hemblets laban kay Barl at hanggang ngayon, hindi pa rin siya nakakatiempo ng kahit isang tama kay Barl. Kaya sa huling pag-atake niya ay kunyari ay tatahakin niya ang isang pababang hataw pero ang totoong target niya ay ang tiyan ni Barl. Napahanga si Barl sa galaw na yun pero nagawa pa rin niya itong depensahan at talo pa rin si Hemblets. Nagpasalamat si Hemblets kay Barl sa leksyon at pinuri naman siya ni Barl sa laki ng ipinagbago niya sa maikling panahon. Halos perpekto na ang ginawa niya pero hindi pa rin sapat para matalo ang reflexes ni Barl. Pagkatapos nito ay napatingin si Hemblets kay Karyuni at nabanggit niyang kailangan ng tapang para basta-basta magpalit ng sandata gaya ng ginawa ni Karyuni. Pero may potensyal talaga siya at mahalaga ito dahil kailangan ng Knight's Order na palakasin ang puwersa nito para makakalaban sa grupong kilala bilang Dark Hand of Twilight. Kamakailan lang ay nagsimula ng kumilos ang mga magnanakaw ng Twilight sa kabisera at nagdudulot sila ng gulo, kaya't nagsasagawa ng investigasyon ang Royal Guard at ang Knight's Order na kapag nahanap na nila ang hideout ng Twilight Thieves, sasalakayin nila ito para arestuhin ang lahat ng miyembro. Pero para masisigurado ang tagumpay ay kailangan nila ng sapat na lakas at si Karyuni ay isa sa mga may matinding puwersa. Siyempre ay naniniwala si Hemblets na kaya ni Barl na sugpuin mag-isa ang buong grupo ng Twilight Thieves, pero ayaw na rin niyang abalahin ito sa mga ganitong klase ng trabaho. Kaya sinabi niya kay Barl na ipauubayan na lang ang labanan sa Knight's Order pero sa totoo lang, hindi rin naman interesado si Barl sa pakikipaglaban sa mga kriminal. Hindi pa siya lumalaban sa kanila noon at wala rin siyang balak magsimula ngayon. Pero bigla niyang naalala ang singsing na nakuha niya mula sa magnanakaw kahapon at naisip niyang baka makatulong ito sa investigasyon, ngunit pagkakita ni Karyuni sa singsing na hawak niya ay inakala nitong may balak si Barl na ibigay ito bilang regalo, sumang-ayon naman agad si Hemblets sa hinala niya. Sinubukan ni Barl ipaliwanag na hindi iyon regalo pero bago pa siya makapagsalita, sinabi ni Karyuni na baka mas mabuting mas malaking singsing ang kunin niya kung balak niyang mag-propose kay Alucia, dahil mukha raw itong pambata at wala talagang ideya si Barl kung saan nanggaling ang ideyang iyon na magpo-propose siya sa kahit na sino. Sa wakas ay nakapagsalita na rin siya at naipaliwanag na tinarget siya ng isang magnanakaw kahapon, nahawakan niya ang kamay ng babae bago pa ito makapagnakaw, pero nakatakas ito dahil nagulat si Barl nang gumamit ito ng magic sa kanya. Para sa kanya ay parang kakaiba ang kwentong ito dahil kung marunong ang babae ng magic, bakit kailangan pa niyang magnakaw at bihira ang may kakayahang gumamit ng magic? Sa totoo lang kahit sino na may kakayahang gumamit ng mahika ay pwedeng sumali sa Magic Institute ng libre at sagot na rin ang lahat ng gastusin nila habang nag-aaral. Iminungkahi ni Hemlet na baka gumamit lang ng magical accessory ang babae para makapaglabas ng apoy, pero sa ngayon ay tinanong niya si Barl kung ano ang balak niyang gawin sa singsing at sabi ni Barl na wala naman siyang balak itago ito at dahil malamang ay ninakaw ang singsing, gusto niya itong ibalik sa tunay na may-ari. Kung ganun ay sinabi ni Hemlet na pwede na lang iwan ni Barl ang singsing sa front desk ng Knight's Order, at yun nga mismo ang ginawa ni Barl at ngayong ayos na ang tungkol sa singsing ay wala na siyang balak makikisali pa sa anumang may kaugnayan dito. Wala rin naman siyang nawalang gamit mula sa magnanakaw kaya ayaw na rin niyang hanapin pa ito. Pero hindi rin siya mapapalagay dahil sa itsura ng babae habang hawak niya ito noong gabing yun parang may mali. Habang naglalakad sa bayan ay naisipan ni Barl na sumilip sa mga pauupahan na bahay dahil hindi naman siya pwedeng tumira sa habang buhay, pero muntik na siyang atakihin sa puso nang makita ang presyo. Sa totoo lang, kaya naman niya itong bayaran gamit ang sweldo niya bilang miyembro ng Knight's Order pero talagang mabigat pa rin sa bulsa. Habang nag-iisip siya ay napansin niya ang isang batang babae sa likod niya na tila may hinahanap, nilapitan niya ito para tanungin kung kailangan ba niya ng tulong. Pero paglapit niya ay napansin niyang ito ang parehong babaeng nagtangka magnakaw sa kanya kagabi, tinanong niya ito kung singsing ba ang hinahanap nito pero nang marinig ito ng babae, agad siyang inatake dahil inakala niyang ninakaw ni Barl ang singsing. Pinapakalma ni Barl ang babae at sinabing ayaw niyang gumawa ng eksena at una, ipinaliwanag niya na nai-turn over na niya ang singsing sa front desk ng Knight's Order kaya wala na ito sa kanya at alam niyang hindi basta-basta makakapasok sa loob ang babae para kunin ito. Pangalawa ay tinanong niya kung ninakaw ba talaga ng babae ang singsing dahil kung hindi bakit sobrang importante ito sa kanya.
Sagot ng babae ay hindi niya ninakaw ang singsing at para kay Barl at sapat na ang sagot na iyon, kaya niyaya niya ang babae na sumama sa kanya para mabawi nila ang singsing na medyo nag-aatubili si Mui na sumama, pero binanggit ni Barl na mahihirapan siyang patunayan na kanya talaga ang singsing kung mag-isa lang siya. Pero kung si Barl ang magpapatunay para sa kanya at madali na lang itong maibabalik at sa huli, pumayag si Mui pero malinaw niyang ipinaalam na hindi siya masaya sa sitwasyon. Pagdating nila sa Knight's Order HQ ay nakuha na ni Barl ang singsing pero bago ito ibigay kay Mui na gusto muna niyang makausap siya ng masinsinan. Biglang lumabas si Alucia at nang makita niyang parang nagtatalo si Barl at Mui, ang unang pumasok sa isip niya ay baka ito ang anak ni Barl sa labas na matagal nang itinatago pero agad itong itinanggi ni Barl. Pumasok silang lahat para maipaliwanag ni Barl kay Alucia ang buong pangyayari at ngayong alam na ni Alucia ang nangyari, tinanong niya si Barl kung ano ang balak niyang gawin kay Mui at sa normal na pagkakataon, bilang isang knight at trabaho sana ni Alucia na arestuhin si Mui dahil sa pagnanakaw pero ayaw ni Barl na mapahamak ang bata. Kaya tinanong niya si Mui kung titigil na ba ito sa pagnanakaw kung palalayain niya ito, pero hindi sinagot ni Mui ang tanong at sa halip ay sinabi lang niyang ibalik na ni Barl ang singsing sa kanya, malinaw na wala siyang balak tumigil sa pagnanakaw pero dahil hindi siya nagsisinungaling tungkol dito, naisip ni Barl na mabait pa rin talaga si Mui sa kaloob-looban niya. Naalala naman ni Alucia na ginamitan ni Mui ng mahika si Barl kaya tinanong niya kung gumamit ba ito ng magical accessory o natural na kakayahan iyon, sagot ni Mui siya raw mismo ang gumamit ng mahika at ipinaliwanag naman ni Alucia na kung may talento siya sa mahika, aalagaan siya ng kaharian at hindi na niya kailangang magnakaw para mabuhay. Unti-unti nang nagbubukas si Mui kaya sinabi niyang hindi siya pwedeng tumigil dahil kailangan niyang bayaran ang halagang 5 milyong dok. Ayon sa kanya ay sinabi ng kanyang amo na kapag naibigay niya ang ganong halaga, gagamitin niya ang mahika para buhayin muli ang kanyang kapatid. Pero kulang ang oras ni Mui para kumita ng ganoong halaga sa legal na paraan kaya't napilitan siyang magnakaw. Agad naisip ni Barl na niloloko lang si Mui ng amo niya dahil imposibleng buhayin ang isang patay, pero alam niyang hindi siya paniniwalaan ni Mui kung sasabihin niya iyon ngayon. Biglang umalis si Alucia sandali dahil may kailangang tingnan kaya't naiwan sina Barl at Mui, tinanong siya ni Barl kung gusto niyang kumain ng cookies pero tumanggi si Mui kahit halatang gutom na gutom siya, kaya naisip ni Barl na mas mabuting bumili na lang siya ng tinapay at pagbalik niya ay inabot niya ito kay Mui at agad naman itong nagsimulang kainin ng sabik. Masaya si Barl na nakilala niya si Mui ngayong araw dahil simula pa kahapon ay iniisip na niya ito at lalo na nung nakita niya ang lungkot sa mukha nito. Kaya kahit papaano masaya siyang nakatulong at dahil dito, ibinalik na rin niya kay Mui ang singsing. Ngayong nakuha na ni Mui ang pakay niya sinabi niyang aalis na siya kaso bago pa siya makalabas, biglang dumating si Lucy at sinabihan kasi siya ni Alucia tungkol sa potensyal ni Mui sa mahika. Nagpakilala si Lucy bilang pinuno ng Magical Corps at inimbitahan si Mui na sumali sa Magic Institute dahil bukas ito palagi para sa mga may kakayahang gumamit ng mahika. Pero tinanggihan ito ni Mui dahil hindi raw siya kikita ng 5 milyong dok sa pagsali roon. Tinanong ni Lucy kung para saan ang malaking halagang iyon at ipinaliwanag ni Mui na gagamitin niya ito para bayaran ang isang wizard na magbabalik buhay sa kanyang yumaong kapatid, pero pagkasabi pa lang ni Mui at sinabi agad ni Lucy na niloloko lang siya dahil walang ganong klaseng mahika wala talagang resurrection magic. Pero iginiit pa rin ni Mui na totoo ito dahil nakita niya mismo sa paniniwala niya ay nakita niya at sa kanyang alaala, ang tinatawag na wizard ay pinagalaw lang ng kaunti ang katawan ng kanyang kapatid at dahil sobrang lungkot ni Mui noon, agad siyang naniwala na kaya talaga nitong buhayin ang kapatid niya. Sabi ng wizard ay 5 milyong dok daw ang kailangan para tuluyang mabuhay muli ang kanyang kapatid. Kaya mula noon ay nagsimula na si Mui sa pagnanakaw para makakalikom ng pera at nalungkot si Lucy na naloko si Mui sa ganong kalupit na paraan, pero sinabi niya kay Mui na wala talagang resurrection magic. Akusahan man siya ni Mui ng pagsinungaling at sinabi ni Lucy na isa siyang iginagalang na mangkukulam na nag-aral ng mahika sa loob ng daan-daang taon, kung totoo ang resurrection magic ay matagal na sana niya itong alam na hindi yung kung sino lang na nagpapanggap na wizard. Sa puntong ito ay unti-unti nang na-realize ni Mui na malamang ay niloko lang talaga siya kaya tinanong siya ni Lucy kung ano ang pangalan ng wizard na nagsimula ng lahat ng ito, tinanong naman ni Mui kung bakit gusto niya itong malaman. Ipinaliwanag ni Lucy na balak niyang harapin ang taong iyon para alamin kung nagsisinungaling ba ito tungkol sa resurrection magic o hindi,
Kung sakaling totoo ang sinasabi ng lalaki ay nangangako si Lucy na siya na mismo ang magbabayad ng 5 milyong dok para maibalik ang buhay ng kapatid ni Mui. Pero kung nagsisinungaling ito at ibig sabihin ay nilapastangan niya ang kaluluwa ng kapatid ni Mui at hindi niya papayagan na makalusot iyon, ibinunyag ni Mui na ang pangalan ng lalaki ay Twilight at iyon din ang pangalan ng pinuno ng Twilight Thieves, kaya't sinabi ni Lucy kay Mui na samahan siya ngayon din papunta sa kanya. Sumingit naman si Alucia at binanggit niyang gusto rin niyang sumama, pero masyado raw mapapansin kung may knight sa paligid kaya't imbes na siya ay hiniling na lang niya na si Barl ang sumama at hindi nagtagal, nakarating sila sa pintuan ng lungga ni Twilight, at nagulat si Barl na ang hideout ng mga magnanakaw ay nasa gilid lang pala ng pangunahing kalsada. Nagsisisi siya na hindi siya nagdala ng totoong espada para sa laban, pero sinabi ni Lucy na sa husay niya sapat na ang kahoy na espada laban sa mga ordinaryong bandido, wala nang dahilan para maghintay pa kaya agad na pinasabog ni Lucy ang harapang pinto. Pagkapasok nila ay sinalubong agad sila ng isang grupo ng mga magnanakaw at sinubukan na hawakan si Lucy ng isa sa kanila, pero wala siyang panahon para sa mga gaya nito kaya agad niya itong pinasabog palayo, tapos hiniling niya kay Barl na siya na ang bahala sa natitirang mga bandido habang siya naman ay hahanap kay Twilight. Napansin ng mga magnanakaw si Mui sa likod ni Barl at naisip nilang siya ang nagturo sa kanila kaya't sinubukan siyang saksakin ng isa sa kanila, pero mabilis na tinamaan ito ni Barl sa lalamunan gamit ang kahoy na espada. Kahoy man ang espada ay masakit pa rin kapag tinamaan sa leeg kaya't nagsimula ng mag-atubili ang mga bandido, habang abala si Barl sa pakikipaglaban sa itaas at dumiretso naman si Lucy sa basement para harapin si Twilight. Pagkakita pa lang sa kanya ay agad gumamit si Twilight ng magic accessory para buhusan si Lucy ng mga yelo, pero isa siyang master mage kaya't hindi siya basta-basta matatalo sa ganon, tinunaw niya agad ang yelo at nagpapatuloy ang kanyang paglapit. Pero may iba pang magic accessories si Twilight na nakatago at gumamit siya ng telekinesis para buhatin si Lucy sa ere, at doon niya naisip na ito siguro ang ginamit ni Twilight para maloko si Mui. Inamin ni Twilight na ginamit nga niya ang telekinesis para igalaw ang katawan ng kapatid ni Mui at nagkunwaring necromancy iyon. Hanggang ngayon ay natatawa pa rin siya sa pagiging madaling maniwala ni Mui sa sinasabi niyang kaya niyang bumuhay ng patay, naghanda siya ng isang fireball para tapusin si Lucy, pero naubos na ang pasensya ni Lucy kaya gumamit siya ng wind spell at pinatumba si Twilight gamit ang matinding presyon ng hangin. Samantala sa itaas ay katatapos lang ni Barl talunin ang karamihan sa mga magnanakaw, pero may isa pang tumayo ulit at sinumbatan si Mui na isa raw siyang walang utang na loob sa lahat ng ginawa ni Twilight para sa kanya, nagalit si Barl kaya tinamaan na naman niya ito sa lalamunan at nawalan ulit ito ng malay. Di nagtagal ay lumabas na si Lucy mula sa basement dala-dala ang katawan ni Twilight at inutusan niya itong sabihin kay Mui ang totoo, kundi tatamaan ulit siya ng hangin at inamin ni Twilight na nagsinungaling siya tungkol sa resurrection magic at labis na nasaktan si Mui sa narinig, ibig sabihin ay tuluyan na talagang wala na ang kanyang kapatid. Ngayon na natalo na nila ang mga magnanakaw at iginiit ni Lucy sa kanila na tatawagan na niya ang Knight's Order para arestuhin sina Twilight at ang kanyang grupo, makalipas ang kaunting oras at nakasakay na sa kariton ang mga magnanakaw at dadalhin na sila sa kulungan. Nagpasalamat si Alucia kina Barl at Lucy sa kanilang tulong. Pero marami pang kailangang imbestigahan dahil masyadong makapangyarihan ang mga magic accessory na ginamit ni Twilight at hindi iyon basta-basta makukuha ng tulad niya. Ibig sabihin ay may mas mataas pang taong nasa likod ng lahat ng ito at kailangan nilang malaman kung sino iyon. Habang inaalis na ang kariton ng mga bilanggo at may isang lalaking nakatago sa dilim na nanonood, nilahad nito ang kanyang kamay papunta sa kariton at biglang nagsimulang magliwanag mula sa loob ang katawan ni Twilight bago siya mamatay sa matinding sakit. Makikita kalaunan ang lalaking ito na nag-uulat sa kanyang amo at tagumpay raw nilang pinatahimik si Twilight gamit ang magic device na inilagay nila sa katawan nito, kaya wala nang panganib na mabunyag ang kanilang mga plano. Masaya ang papa sa balita dahil balak niyang gamitin ang mga bangkay na inipon ni Twilight para lumikha ng himala gamit ang sarili niyang mga kamay, at hindi niya hahayaang may humadlang sa kanya.